Hallelujah. Let's continue worship God. Hallelujah. Let's glorify the name of God. Hallelujah, Jesus. Jesus, you are worthy to be praised, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The goodness of Jesus, hallelujah, hallelujah, oh God, hallelujah, Jesus, you are so good to us, oh God, hallelujah, oh glory, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, as my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, yes Lord, my life is yours, Lord. I will sing of your goodness forevermore. Oh, this your name. Yes Lord, you are worthy, oh God. Jesus, you deserve
Panginoon. Well, hallelujah, Lord. Sit upon this place. Hallelujah. Sa kanya glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito. Kung mayroon pong prayer request, bigyan natin po ng daan. Para bigyan natin pong prayer po sa Panginoon. Wala pong prayer request. Salamat po sa Panginoon na binigyan po tayo ng magandang panahon at kahapon po ang lakas ng ulan at sabi nila may mga unos at mga bagyo, ngunit po ang Diyos ang may hawak po sa mga unos. Siya may hawak sa bagyo, siya may hawak sa lindol, siya may hawak sa lahat ng mga bagay. He controls everything. Amen! Hallelujah! At salamat po sa Panginoon sa banal na presensya na ating pong madama ang kanyang Holy Spirit. O God, hallelujah! At salamat po sa Panginoon sa mga nag-ayuno po ng 3 days ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes po sa Panginoon. Kung hindi kayo nakasama o kayo nag-ayuno po sa inyong tahanan, okay naman. Pero mayroon pong prayer and fasting dito po sa church Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Praise God. At tayo po tatalakay ngayon sa paksang convenience to commitment. Convenience to commitment. Sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, Luke chapter 9 verse 23, and He said to them all, at sinabi niya sa kanila lahat, if any man will come after me, let him deny himself. Kung sino mang susunod sa Panginoong Hesus, ay kaniyang kalimutan ang kanyang sarili o kanya pong tanggihan ang kanyang buhay. At ang sabi, and take up his cross daily and follow me. At kanyang pasanin, kanyang kargahin ang mga cross sa kanyang buhay araw-araw at sumunod po sa Panginoon. Amen ba? Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, once again, O God, binuburi ka namin, Ama. Nilalhati ka namin po, Panginoon. You will do something to us, Panginoon, Lord. Your hallelujah, the greatest, Panginoon. Your power, Panginoon. Your glory, your presence po, Panginoon, Lord. O God, come upon this place, Panginoon, Lord. Let your kind of glory, Panginoon, Lord. Ikaw lamang makapabigay ng kasiyahan sa bawat isa. O God, kaligayahan po, Panginoon, Lord. O God, hallelujah sa iyong banal na presensya, Panginoon, Lord. O God, hindi mabili ng kayamanan, hindi mabili ng pagkain po, Panginoon. Dahil ang iyong, Panginoon, banal na presensya, ang iyong, Panginoon, kaharian, ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, hindi po pagkain, hindi po inumin, kundi po sa Holy Ghost, Panginoon, Lord. Ayon po sa Roma chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness to the Holy Ghost, to the Holy Spirit, Lord. Pour out the Holy Spirit, O God, once again to everyone. Oh, hallelujah, everyone that worship you, Lord. Everyone, hallelujah, that clap up their hands to you, Lord. Hallelujah, as we meditate, as they raise their hands to you, Lord. As we worship you, Lord. Hallelujah. Oh God, there is Panginoon, your goodness, Panginoon, to everyone, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, amin pong tinatalian, gawa ni mundo Diablo sa lugar nito, in Jesus' name. Itapon siya, pero in Jesus' name. Let your healing flow in Jesus' name. Your hallelujah, miracle flow in Jesus' name. Oh God, bless everyone, Panginoon. Pour out the Holy Ghost. Pour out the hallelujah. The pouring of the Holy Ghost po, Panginoon. Oh God, give everyone, Panginoon, power, Panginoon. In Jesus' name. Oh God, to trample Satan, Panginoon, to destroy the works of Satan. In Jesus' name. Hallelujah, they will speak, Panginoon. They will teach, Panginoon. They will prophesy, Panginoon. Hallelujah. By your words po, Panginoon, Lord. That you will pour out your spirit upon all flesh and man, your daughters shall prophesy. The young man said, vision, old man said, dreams. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Amen and amen. Praise God. Praise God. Amen. At kamayan nyo ang iyong katabi. Sabihin nyo, convenience to commitment.
Convenience to commitment. Wari ng Panginoon. Sige ba? Opo, tayo po. Sa pagiging conveniente, ay tutungo po sa pagtatalaga ng iyong buhay. Kaya nakailan talaga mo ang buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon not always convenient. Ibig sabihin convenient, hindi lahat mabuti, hindi lang masaya, hindi lang marangya, hindi lahat ay puro kaligayahan. Kailangan mo malalaman ay mayroon pong commitment sa Panginoon. Commitment, ipatalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah! Paglilingkod natin sa Panginoon, there's a process, mayroong proseso po. Kaya kailangan natin na magiging matibay po sa Panginoon. This last day, kailangan maging matibay po tayo sa Panginoon sapagkat kung nanatili tayo sa pagiging conveniente at wala tayong commitment sa Panginoon, you will not be saved, you will not be raptured. Sapagkat ang i-rapture ng Panginoon ay mayroon pong commitment. Ngayon po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil talaga mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, kaibigan, and He said to them all, at sinabi niya sa lahat, if any man will come after me, kung sino mang tao, sino yung mga kaluluwa, kung sino mang nais na maglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya, let him deny himself. Let him deny himself. Ano ibig sabihin po ang deny himself? Kailangan mo kalimutan mo ang iyong sariling pagkatao. Kailangan mo tanggihan mo ang sariling kalagayan. At ang sabi niya, take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. Kailangan mo pasanin mo araw-araw ang cross na nilagat ng Panginoon sa atin at sundin natin siya. Sa mababang pagkasali ng Tagalog po, sabi po, at sinabi niya sa kanila lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Sa mababang salin, itakwil ang kanyang sarili. To deny means to itakwil mo yung sarili. Kalimutan mo yung sarili. Tanggihan mo yung sarili. Ang malalim na salita, itakwil mo ang iyong sarili. At ano sabi niya? Kaya nga, mabigat po. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa kanya. Hello? So, ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po basta-basta. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po yung kapritsuhan lang. Gusto na natin mapritso, gusto na natin maganda ang ating buhay, komportable po tayo, ayos ang ating buhay, masaya ang ating buhay, walang kalungkutan, walang problema. Yan po hinahanap ng tao. But, take note, tandaan natin po, ang paglilingkod sa Panginoon, it is not an easy task. It is an hard task to the Lord. Hindi po basta-basta na madali lang. Ito po may kahirapan. Hello! Hallelujah! Hallelujah! May kahirapan. Kung ayaw mo dadaan sa daanin ng Panginoon, hindi talaga tayo maglilingkod sa Kanyang totoo. Dahil sinabi po ng Panginoon sa 1 Peter chapter, mga kapatid, 2 verse 21. Christ suffered us and He gave us an example to follow His footsteps. Si Kristo ay naghihirap dahil sa atin at siya nagbigay ng halimbawa, huwaran, blueprint na ating sundin ang Kanyang mga yapak. 1 Peter chapter 2 verse 21. So, gusto po ng ating Panginoon na maunawaan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon na hindi pwedeng gusto kong maging komportable ang buhay ko, masaya ang aking buhay, at
walang kalungkutan, walang kahirapan, walang problema. Tandaan natin, if you want to serve God, ay mayroon po talagang mga bagay na dadaanan mo. Kasi iba maglilingkod sa Panginoon. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, wala ka ng kahirapan. Kasi nungalingan niya. Dahil si Kristo nga naghihirap. Si Kristo nga naghihirap. Kaya nga, sabi namin, we must follow His footsteps. Sundin mo ang kanyang mga yapak. Amen ba? Amen. Kaya tinawag tayong Christian means sundin mo ang yapak ng Panginoon. Sundin mo ang mga nilalakad ng tinatahak ng ating Panginoon. Hello? Amen ba? Alal po rin natin ang ating Panginoon. Amen. We must understand to serve God is not only a convenient. To serve God is to have a commitment to the Lord. Amen ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang konbinyente. Gusto ko ganito lang, ayaw ko maghihirap. But to serve God, there is a commitment to the Lord. Amen ba? Italaga mo ang buhay mo. Ipangako mo sa Panginoon. Halisumpa mo sa Panginoon. Italaga mo ang buhay mo. Ipagkaisa mo ang buhay mo sa Panginoon. Makag-union ka sa Panginoon. How good and pleasant it is to dwell in the presence of God in unity. Sabi po sa Psalms 133, napakaganda kung tayo nagkaisa sa Panginoon, kung tayo sumunod sa Panginoon, kung mayroon pong alituntulin, kung mayroon pong haliwadikain, kung mayroon pong mga gawain, we need to have a unity. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon, magkaroon po ng pagkaisa. Kung ayaw nyo magpagkaisa, you are not a followers of God. Hello? Hindi ko kayo pinatatamana, but it is a reminder, mga kapatid. If you want to serve God, we need to unite in the activity of God, in the work of God. Hallelujah. To follow God. Amen ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kapag sundin mo ang Panginoon, maging alagad Kanya, maging anak Kanya, kalimutan mo ngayong sarili. Tanggihan mo yung sarili. At itakwil mo ang iyong sarili. Hello! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Amen! So, another verse ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10, verse 28. Mark chapter 10, verse 28 at saka 29. Then Peter began to say unto him, at si Pedro ay simulang nagsasabi sa kanya, Lo, we have left all and have followed thee. Narito po, Panginoon, iniwanan na namin ang lahat at sumunod na kami sa iyo. Iniwanan na namin ang lahat at sumunod sa iyo. May to say, if you serve God, we need to left everything. Paglilingkod sa Panginoon, kailangan iwanan mo ang lahat ng ito. Anong lahat na ito? Ano bang mga gusto mong kaligayahan, gusto mong kasiyahan, gusto mo ang mga kalakatsahan, gusto mo ang mga bagay na gusto mo sa iyong buhay, kinakailangan mo, iwanan mo yan. Sa verse 29, sabi niya, And Jesus answered and said, at sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, Verily, I say unto you. Verily, I say unto you. Ibig sabihin, katotohanan ay sinasalita ko sa iyo. Inuutos ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo na ano? Let no man that hath left his house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. Ano ang sinabi ng Panginoon? Nagsabi si Pedro na, Panginoon, susunod kami sa iyo dahil iniwanan namin ang lahat. Ngunit ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanila, walang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, ng kanyang mga kapatid na babae at lalaki, ng kanyang magulang, ama at ina, ng kanyang asawa at mga anak, at ang kanyang lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo.
Ibig sabihin, pinaalaala ng Panginoon, God, hallelujah, remind everyone na wala talagang nag-iwan. Pero ang sabi ni Pedro, Panginoon, iniwanan namin ang lahat, sunod kami sa iyo. Ano ang ibig sabihin na iwanan? Ibig sabihin, wala ka ng trabaho, wala ka ng bahay, wala ka ng magulang, wala ka ng kapatid. Ano pang lupa. At wala ka na sa iyong sarili dahil sa Ebanghelyo, sunod sa Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon, spiritually speaking, na tinutukoy niya kung nais mo sumunod sa Kanya, huwag mong sundin ang iyong gusto, huwag mong sundin ang layaw mo, huwag mong sundin ang iyong desisyon, huwag mong sundin ang mga bagay na plano mo sa buhay. Sundin mo ang nais ng Panginoon. Sundin mo ang hallelujah, ang plano mo ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi sa iyong kaisipan, kundi sa kaisipan ng Diyos. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Kaya nga sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11, I know thy thought that I think toward you, thought of peace and not of evil, and I know that the expected end. Sa Tagalog pa, alam ko ang mga iniisip nyo at ang iniisip ko ay hindi nyo iniisip, ngunit ang sabi ng Panginoon, mayroon akong plano para sa inyo na mabuting plano sa inyong kinabukasan, sa inyong kabuhayan. Kung mayroon tayong plano, mayroon tayong iniisip, ang Diyos may plano sa atin. Mayroon siya, hallelujah, ibinibigay na plano para sa atin natin sundin. Kung sundin natin ang Kanyang anukala, ang Kanyang, hallelujah, daanin sa ating buhay. Amen. Bapurin natin, Panginoon. Kung may daan ka, ibang daan ng Panginoon. Kung may isip ka, ibang iniisip ng Panginoon. Huwag mong ipantay sa iyong kaisipan at ang kaisipan ng Panginoon. And bapurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, to serve God is to live everything. Maglilingkod ba tayo sa Panginoon? Kaya mong iwanan ang lahat na ito. Ibig sabihin, hindi ang iyong gusto masusunod, hindi ang iyong kalooban ang masusunod, kundi ang kalooban ng ating ang masusunod. Hindi ang pagiging kumbinyente ang masusunod, kundi ang pagtatalaga ng buhay mo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Maraming mensahe ng ating Panginoon palagi, pero po, it reminds us that we need to have a commitment, not only a convenient. Ang tao naghanap po ng conveniente. Hello? But to serve God is not inconvenient. Loborin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya po, kung naglilingkod tayo na pumunta tayo sa tumana to have a convenient, you are not capable to serve God. Hello? Kasi ang tao naghanap ng kumbinyente. Ba't ang paglilingkod sa Panginoon hindi kumbinyente po? Mayroong commitment talaga. Na talagang ang buhay sa Kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kapag hindi sinusuot ang buhay mo, mayroong kulang sa iyo na hindi mo pa sinusuko sa buhay. Ang buhay mo sa Diyos. Amen ba? You need to surrender all to the Lord. Isuko mo ang lahat sa Kanya. Kaya nga, iwanan mo ang lahat para susunod ka sa Kanya, para maging lingkod ka sa Kanya, maging alagad ka ng ating Panginoon, maging anak ka ng Diyos. Amen. Purihin natin ang hallelujah ating Panginoon. Amen. Bakit? Ang Diyos niya. Ang Diyos niya. Nasa Diyos. Dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, iniwan niya ang lahat. Kaya sinabi sa Matthew chapter 10, verse 37, 38. Pansinin natin ang salita dito. And he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Ang nagmamahal sa kanyang ama at ina higit sa akin ay hindi siya karapat-dapat. Hello? Hindi ka karapat-dapat kapag minahal mo ang iyong magulang higit
gift sa Diyos, hindi ka karapat-dapat. Parang masakit yata yan, but it is a reminder. Kaya nga sabi niya, and he that loveth son and daughter more than me is not worthy of me. Ang nagmamahal sa kanyang anak na lalaki at babae, hindi siya karapat-dapat sa akin. Kaya kung minsan sinasabi natin, naghuhugot lang ako ng lakas sa iyong ama, papa, anak ko, kapag gumagawa ka ng sama, nangihingi ako dyan ako humugot ng lakas sa iyo. Mali. Hello? Hindi ka humuhugot ng lakas sa magulang mo, hindi ka humuhugot ng lakas sa anak mo, kundi ikaw humuhugot ng lakas sa kapangyarihan ng Diyos dahil mahal mo ang Diyos, kaya mong iwanan ang lahat. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung ang Panginoon iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang trono, dahil po sa atin. Amen ba? Napansin mo yan ang caption na yun. Pinasan niya ang krus. Na dapat hindi siya magpasa ng krus. Siya nating huwaran at ating tularan. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Siya nating huwaran upang ating tularan ang kanyang ginawa. Kaya ano nangyari? Simon Cyrene, ang sabi na, and they came out, they found a man, Simon by name, and they came compelled to bear his cross. Si Simon, nung nakita niya ang Panginoon nahihirapan, kinarga niya ang krus ng Panginoon. Kinarga niya ang krus ng ating Panginoon. Ang mga kahirapan ng Panginoon, kinakailangan, nagiging kabahagi po tayo na kaya natin pasanin rin. Amen ba? Naging kabahagi tayo. Pinasan niya. Panginoon, nahihirapan ka, tutulungan kita. Amen ba? Amen ba? Kung nakita mo, ang ibig sabihin yan, kung nakita mo ang Panginoon nahihirapan, tulungan mo siya. Ibig sabihin ng kahulugan, kung nakita mo ngayong kapatid nahihirapan, you need to help him. Uri natin ang Panginoon. Kung ginawa niya sa kanilang maliit ito, ginawa niyo sa akin, sabi ng Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Kung ginawa niyo ito sa maliit niya ito, ginawa niyo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Sa nakatuwid, paano natin matulungan ang Panginoon? Kung tinulungan mo nga, sabi ng Panginoon, sa maliit nito, ginawa niyo sa akin. Nangahulugan, ang paglilingkod sa Panginoon, nakikasama ka sa Kanya, mga kahirapan. Amen ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, nakikisama ka sa Kanya, kamakahirapan, na hindi parang lahat nakapritsuhan mo sa iyong kalagayan, sa iyong kasiyahan sa buhay. At dahil ang paglilingkod sa Panginoon will be a part of the hardness and suffering of Christ. Maging kabahagi po tayo sa mga kahirapan ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Maging kabahagi ka ba sa kahirapan ng Panginoon? Amen ba? Kaya nga, sinabi na Galatians chapter 6 verse 3, bears one another burden. Magdala kayo ng pasanan ng bawat isa. Amen ba? Amen. Take up your cross. Ibig sabihin, hindi ka lamang makasarili. Kinakailangan, hallelujah, pasanin mo rin ang cross. Hallelujah, ng Panginoon. Kung pinasahan na ang Panginoon nagpasa ng cross, ibig sabihin, ang pagpasa ng cross, mga kapatid, kung anumang kahirapan ng iyong kapatid, kailangan tulungan mo siya sa kanyang kahirapan upang maging, hallelujah, kaisa ka ng ating Panginoon ng kahirapan nito. Amen ba? Hindi po palaging kumiyente. Baka sabi niyo, ano ba kaya mabuti na ka sa kanya, naghihirap? Baka sabi niyo, paano nila ito na po, mabuti nga sa Panginoon naghihirap siya. Ako, hindi ako maghihirap dito. Kasi ang tao mahilig mga lait eh. Yan ang nangyayari, ginagawa ng iba eh. Kung siya
Diyos siya ang Kristo. Bakit hindi siya maghingi ng tulong sa mga libo-libo niyang mga anghel sundalo upang tulungan at tulipulin ito ang mga nagpapahirap sa Kanya? Ngunit po, hallelujah, hinayaan ng Panginoon ang mga kahirapan nito para, hallelujah, matutularan na nakahanda po tayo maghirap sa Kanya upang tayo ay maligtas dahil ang buhay natin sa mundo ito mayroong proseso. Ang paglilingkod ay proseso para makarating tayo sa, hallelujah, sa paanan ay mayroong proseso. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Kung mayroong kahirapan, mayroong pong kasiyahan. Kung mayroong korona, ay mayroon pong tinig. Kaya nga ang korona ng Panginoon, sa halip ng korona ng pagka-Diyos niya hari, pinalitan ng korona ng tinig. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, it is not always convenient na kasiyahan, walang suliranin, walang problema, galak na galak. Pero po, kung ang Panginoon tinanggap niya ang tinig, na wala namang isang tinig, inadya ng tinig ang kanyang ulo, ang kanyang pagkahari, kanyang kurulo, pinalitan na tinig. Ibig sabihin, kung mayroong man tinig ang Panginoon, maging kabahagi ka sa mga tinig ng Panginoon. Kung anong makahirapan, hallelujah, sungin natin mga kapatid, hallelujah, amen ba? Amen ba? Dahil kung sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, sa sulat sa banal na kasulatan, sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, ang sabi niyan, if we will suffer with Him, we shall reign with Him. If we will deny Him, and He will deny us. Kung naghihirap tayo sa Kanya at kasama tayo maghahari sa Kanya, kung tinanggihan natin ang mga bagay nito, hindi tayo karapat-dapat na maghahari kasama Niya. Kailangan tayo, hallelujah, isama sa Kanya, sa Kanyang makahirapan, sa Kanyang pagtubos, sa Kanyang, hallelujah, mga suffering. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga suffering ng ating Panginoon. Kaya, ano ba ang kahulugan ng convenient? Kung hindi natin ano ba talaga, pastor, ang convenient? English ka pa ngayon. Ang ibig sabihin, kaya nasabi ko, hindi pagiging conveniente. Sinusuri ko ang kahulugan ng convenient. Kasi ang gusto na tayo maging convenient eh. Convenient means it refers to seeking the benefits. Yan ang gusto ng tao. He is seeking for the benefits. Bakit kung maglingkod ako ba sa'yo, bibigyan mo ako ng trabaho dyan? Bigyan mo ako pa ng isang kabang bigas dyan? Magkaroon ako ng pera dyan? Samantalang magtrabaho ako, magkaroon ako ng pera, marami, litak-litak na salapi. Yan ang hinahanap ng tao, convenient. Na ibig sabihin, he or she seeking for the benefits. Hello? Benepisyo. Kaayusan. Kaya nga sabi, meaning, kahulugan, ibig sabihin, ang comfort of spiritual life without commitment. Sabi niya, kailangan siya mag-comfort siya. Kinakailangan siya maayos ang kanyang buhay. Mapayapa kanyang buhay, mapasiyahan ang kanyang buhay na walang pagtatalaga sa kanyang sarili. Without commitment. Kaya ang convenient, wala pong commitment. Kapag naghahanap ka, lilingkod ka rito, naghahanap ka ng convenient, there is no commitment. Dahil kailangan ng convenient natin, patungo po sa commitment. Puri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Dahil kailangan convenient, walang commitment, walang effort, walang paghihirap. It's a challenging and demand that are required by the traditional religious and spiritual practices and lack of self-sacrifice. Ibig sabihin na ang mga tao sa mundong ito, dahil sa tradisyon ng kanilang reliyon, kasi may reliyon naman ako, bakit pupunta ako sa iyo? Pupunta ako dyan, may reliyon naman ako. Maliligtasan ako ng reliyon ko. Tanungin mo ang iyong sarili. Nung dumating ba ang Panginoon dito sa mundong ito, nung siya ay nagkatawang tao, mayroon bang reliyon? Mayroon.
Ang dami ng reliyon. Bakit pupunta ang Panginoon? Bakit nagkatawang tao sa reliyon ba sila? Di ba? Why? Dahil hindi sila maligtasan ka ng reliyon. Kailangan na, hallelujah, pagtubos ng Panginoon. Kailangan na katubusan ng Panginoon. Kailangan na sakripisyo ng Panginoon. Kailangan na magbubo na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Para mapatawad ang ating mga kasalanan. It is not inconvenient. Kaya nga ang Panginoon naghihirap eh. Amen ba? Hindi po sa tradisyon ng practice ng tao, mga tradisyon, pag-aalay ng mga ginagawa ng tao. Kaya nga sabi, it is a lack of self-sacrifice. Kaya kapag gusto mong kumbinyente, wala kang sakripisyo, you are not qualified to go to heaven. Hello? Kasi ang gusto ng tao talaga, to have ang convenient. Magandang kalagayan, hindi ako mahirapan, hindi ako mainitan, hindi ako maglalakad, gusto ko lagi makasakay, gusto ko palagi, komportable laging buhay. Ganyan naman talaga hinahanap ng tao, di ba? Hello? Kung yan ang hinahanap natin, mga kapatid, you are not qualified, and we are not qualified to go to heaven. Halalipurin natin ang Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay mayroon sakripisyo. Ang paglilingkod sa Panginoon, to have a commitment to the Lord. Italaga mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah. Ialay mo ang buhay sa Kanya. Kung ano ba gusto ng Panginoon. Hallelujah. Magsakripisyo ka. Amen. Amen. Purin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nung nahayag mo dito ang Panginoon, katawang-tawang ang Panginoon, nagpatayo mo siya ng building. May building na. Nagpatayo pa siya ng malaking gusali ng mansyon. Mayroon na siyang mansyon sa langit. Isinilang na sa sabsaban eh. Tayo isinilang mga kapatid sa magandang pangano, magandang hospital pa, magandang kakalagayan. Si Kristo isinilang ng sama. Sa mga sabsaban na ibig sabihin, sa kwadra ng mga hayop ang baho-baho. Hello? Kaya gusto natin, ayaw ko dyan, mabaho. Ayaw ko dyan mainit. Ayaw ko dyan, naghihirap ako, binabaha dyan. Gusto ko sa komportable na walang kahirapan. But it reminds us, kailangan maging kabahaga tayo sa kahirapan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magkaroon ka ng commitment sa ating Panginoon. Magkaroon ka ng kabahaga sa kahirapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, purihin natin ang Kanya. Hallelujah, Panginoon. Amen. Yan po. Amen ba? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, ng convenient na walang sakripisyo. Dahil ang commitment, to, what is a commitment? Commitment is the dedication of oneself to a higher power. Ibig sabihin ng commitment mo sa Panginoon, italaga mo ang buhay mo, ay ididikar mo, ialay mo ang iyong sarili sa mataas na kapangyarihan. Dahil ang paglilingkod natin, hindi po sa mundong ito, kundi sa, hallelujah, sa mataas na kapangyarihan. Hallelujah, the higher authority, the higher power is God. He is the higher of everything. He is the highest of everything. Ang ating Panginoon, hallelujah, is the King of Kings and Lord of Lords. He is the owner of everything. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya ididikar mo ang buhay mo, hallelujah, sa higher authority, higher power. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen ba? A spiritual path, it is not a worldly path. Hindi sa daang kamunduhan, kundi spiritual path, sa daan po ng spiritual. Kaya ang paglilingkod natin sa mga spiritual ito, makalangit. Dahil ang makalupa ay nandito lang yan, kundi makalangit ay makalangit. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affection above, not on the things in the earth. Hallelujah. Ilagak mong iyong damdamin sa langit. Hallelujah, sa itaas. Hindi po sa lupa. Kung ikaw makalupa, dito ka lang sa lupa. Lulubog ka sa lupa. Kakainin ka ng uod at babalik ka sa anong alik ka po? Hello? Amen ba? Kaya, ang sabi dyan, a commitment, it is a principles, prinsipyo, and characterized by action
ang loyalty. Ibig sabihin, yun ang iyong kilos, ang mga motibo mo, ang iyong mga pag-uugali na mayroon kang loyalty. Hello? Mayroon ba tayong loyalty? O nagre-reklamo tayo? Mayroon ka bang loyalty o tumatakas ka? Ang loyalty, ibig sabihin, nandyan po ang kanyang katapatan. Ang kanyang, hallelujah, sisinop, ang pagpapasakop. Nagtitiis siya sa kanyang pagiging loyal. Loyal, ibig sabihin, yung katapatan mo sa Diyos, hindi po sa tao ni sa Diyos. Your faithfulness, puri natin ang Panginoon. Your faithfulness to the Lord. And it involves trusting one's life to a divine being na sasami sa pagtitiwala, sumasama sa pagtitiwala ng iyong sarili sa makalangit na pagkatao mo. Hindi makalupa na pagkatao. It is a divine being, makalangit na pagkatao. Ano bang pagkatao mo? Makalupa ba? You are not a worldly. Kaya ako minsan nakakita ko, narinig ko kayo mga worldly song, worldly habit, worldly thoughts, unworldly action, unworldly thinking, unworldly speaking. Makamundong mga panalita, makamundong mga pag-iisip, makamundong mga pamumuhay, makamundong mga awitin. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Huwag mo ibigin ang mundo. Ang nagmamahal sa mundo, hindi niya. Hallelujah, hindi siya iniibig sa Diyos. At hindi niya iniibig ang Diyos dahil ang Diyos, hallelujah, hindi makamundi-pundi, makalangit. Inimpuhin natin, Panginoon. Dahil ang mundong ito ay nakahanda ng malulusaw at matutunaw. 2 Peter chapter 3 verse 10. All the things in this earth will be turned into a permanent. Pupunta ito, lulusawin ito ng Panginoon. Kaya huwag mong mahalin ang mundo. Mahalin mo ang pangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Inipuri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya commitment, making sacrifice. Ang pagkatalaga sa buhay mo, making sacrifice. Ibig sabihin, gugawa ka, magsakripisyo ka. Ang tanong, are you willing to sacrifice? Nakahanda ka ba magsakripisyo sa Panginoon? Amen. Kapuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Dahil ang sabi niya, unintentionally pursuing spiritual growth through practices. It is unintentionally. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga na gawin ito. Intention mo, hindi ka nagkataon lang. Hindi ka pumunta dito nagkataon lang. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon na siguro nangyari lang yan. An accident. To serve God is an accident. To serve God, hindi po nangyayari lang yan. To serve God, to follow God, it is intentionally. Kusang loob mo yan. Nakahanda ka yan. Iniisip mo yan. Ginawa mo yan. Dahil nais mo sumunod sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po ang gusto ko ng Panginoon na unawaan natin. The practices ang ginagawa mo. Practices ng pagsamba. Practices ng prayer. Ng Bible study. Sa lahat ng mga servisyo sa Panginoon. What is your practices? Ano ang iniisay mo? Ano ginagawa mo? Hello? Puri natin ang Panginoon. Anong ginagawa mo? What's your work? What's your activities? What is your doing? Anong ginagawa mo? Ano ang mga trabaho mo? Kaya, ang tao sa mundong ito, full of vices, full of activities, marami pong mga trabaho. Kaya nakikita mo sa social media, ang tao puno po ng social media na to, na humaling ka sa social media, na humaling ka sa cellphone, na sa social media, nakikita sa Facebook, nakita ko sa internet, nakita ko sa YouTube, nakita ko sa lahat, na tila baga naalipin ka na roon. At gusto po ng Panginoon, hallelujah, talaga mga buhay mo sa Kanya. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Kaibigan, kailan makinig ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, hindi lamang ngayon, kundi gusto po ng Panginoon tuloy-tuloy ka maglingkod sa Kanya.
Amen. Baboy natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po na kung may panahon lang ako. To serve God is to have. Imbitahan mo siya. Brad, magsimba ka, maglingkod sa Panginoon. Kasi kapag may panahon ako, magsamba ko dyan, maglingkod. To serve God, it is not a time only that you have a time. And a season. But to serve God is to serve God intentionally. Sinadya mo yan, gagawin mo yan, kusang loob mo gagawin yan. Hindi mo na baka sakali lang kung mayroon kang panahon. Hindi po, mga kapatid, kapag sinasabi mo kung mayroon kang panahon, sabi ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako, tulungan mo ako, sabi ng Panginoon, kung mayroon akong panahon sa iyo. Hello? Babalik sa iyo ng Panginoon, kung mayroon akong panahon sa iyo. Wala akong panahon sa iyo eh. Di ba? Masakit sabihin ako, may panahon ako, wala akong panahon sa iyo. Wala kang panahon sa'yo kasi wala kang panahon sa akin eh. Kaya nga, it is not a convenient. It is a commitment to the Lord. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, ang sabi po, must understand the cost of convenience. Ang kahalagaan ng convenience. Kasi gusto ng tao maging convenient siya, komportable siya. Na hindi siya naghihirap. Ang Panginoon, maglingkod ako sa iyo, sabi niya, sa Luke chapter 9, verse 61. Pakinggan natin. Makinig ka kaibigan, huwag ka nawawa na ako dyan. Makinig ka lang. Ang sabi dyan, Luke chapter 6, verse 61. And another also said, at sinabi niya sa kanya, Lord, I will follow thee. Susunod ka ako sa iyo, Panginoon. Yan ang mga taong gusto niyo kumbinyente. But, let me first go bid them and farewell which are at home at my house. Anong ibig sabihin? Let them bid me first. Kinakailangan, Panginoon, hayaan mo muna ako magpaalam. Hayaan mo na magpaalam ako sa bahay, sa aking tahanan. Para sinasabi, Brad, tanggapin mo ng Panginoon. Hayaan mo muna magpapaalam ako sa papa ko, sa magulang ko, sa tatay ko, sa tito ko. Kung iyaybay, ay tatanggapin ko ang Panginoon. Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero magpaalam mo na ako sa aking busing kung may panahon ba ako magsamba dyan. Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero magpaalam mo na ako kung papayagan ako. Hello? Kung hindi ka papayagan, wala kang panahon. Di ba? Kung hindi ka papayagan, wala kang panahon, di ba? Yan ang mundo ngayon, tandaan natin, the system of the world. Halos araw-araw, puro na lang sa kanila, wala nang panahon sa Diyos. Wala nang, yan ang tao kasi, conveniente nga. Dahil sa conveniente na komportable kanyang buhay, para magkaroon ba ako ng trabaho dyan, magkaroon ako ba ng pera, magkaroon ba ako papakain dyan, magkaroon ba ako ng lipak-lipak sa salapi dyan. Wala naman ah. Nakakala ng tao na sa material things na hindi nalalaman na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. God honors everything. Sabi sa Haggai chapter 2 verse 8, silver and gold is mine, all is mine. Without Him, there was anything made that was made. Sabi sa John chapter 1 verse 3, kung wala siya, walang nalalaman lahat ng mga bagay. In Him was life, and the life was the light of men. Sabi sa John chapter 1 verse 5, sa Kanya ang buhay. Kung ang buhay mo, kung wala ka sa Diyos, wala kang buhay. Kung wala kang Kristo, wala kang buhay. Kung wala kang Diyos sa iyo, wala kang ilaw. Lahat niya pag-aari ng ating Panginoon. Kaya kailangan mo, hallelujah, ang susunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen and amen and amen. Diba? Kaya, ang taong kumbinyente, gusto niya na magpaalam pa kung gusto. Kung maganda ba dyan? Maganda ba dyan? Hindi maganda. Sabi ni tatay ko, hindi maganda. Ayaw ko dyan. Maghihirap ako dyan. Mainit dyan. Binabaha dyan. Di ba? Mahirap dyan. Binabaha, mainit. Doon na lang. Komportable ako doon. Yan ang mga tao naghanap ng komportable.
natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. It reminds everyone that don't seek comfortable and convenient. Kapag naghahanap tayo ng komportable and convenient, you are not qualified to be saved. Totoo po mga kapatid. Dahil sinasabi ng Panginoon, you must deny yourself. Itakwil mo yung sarili. Ibig sabihin, you are not looking for convenient. You are not looking for comfortable. You are looking for the commitment to the Lord. Italaga mo ang buhay mo sa Kanya para ka maligtas, para ka maging anak ng Diyos. Bakit kailangan ka ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Dahil kapag yan ang mindset mo, hindi ka karapat-dapat talaga. Hindi ko tayo karapat-dapat. Kung yan ang mindset ko, alam niyo po, paglilingkod sa Panginoon, it is a sacrifice. To serve God is a sacrifice. Not inconvenient. Commitment is a sacrifice. Di ba? Amen? Are you willing to sacrifice? Huliin natin ang ating Panginoon. Magsakripisyo ka ba sa Panginoon? Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Yan ang gusto ko ng Panginoon. Ayaw ko dyan kasi may lakad ako ngayon. Meron ako pupuntahan sa kanalang. Yan ang tao naghanap ng convenient. Komportable. Alam niyo po, we must understand, Satan will solve all the problems of human being and he will give convenient of every person. Si Satanas ay maglutas ng lahat ng problema ng gera, problema ng kahirapan, problema ng bigas, problema ng ulam, problema ng trabaho, problema ng pera, problema ng tahanan. Lahat po solusyonan ni Satanas to have a convenient. Hello? We must understand, yun ang gusto ni Satanas na lutasin niya para magkaroon ka ng konbinyente. Ngunit kung tanggapin mo maging konbinyente, maging komportable ka, sasalib ka sa Kanya, magpasakop ka sa Kanya, magpaalipin ka sa Kanya, wala ka ng panahon sa Diyos mo, kundi sa Kanya ka lang. Hello? Hello? Kaya kailangan unawaan natin ang paglilingkod sa Panginoon is not convenient. Nakahanda ka magsakripisyo sa Panginoon. Hallelujah! Nakahanda ka magsakripisyo sa Panginoon. Tandaan natin, ngayon ginagawa ng Satanas. Ang pera mo wala na, ang magnaka, wala ng corruption, wala na. Yung solusyon niya na, magiging costly society na. Kapag maging costly society niya, sinasabi niya, it is all convenient. Wala nang nakawan. Hindi na kinakailangan na maghabol sa'yo. Hindi na kinakailangan ng ganito, ganyan. Convenient din na. Isagutin niya lang sa'yo, but kailangan mo na magpasakop sa Kanya. Kailangan mo maging alipin sa Kanya. Alam niyo po, kung yan ang mangyayari sa buhay mo na magpasakop ka kay Satanas, sa bus mo, sa mundong ito, you are not qualified to be saved. You are not qualified to be saved. Kaya nga pinaalala ko, ang kaligtasan ng Panginoon, it is an hard task. Kaya nga ganun naman sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, straight is the gate and broad is the way that leadeth into destruction, and many will be that enter therein. But straight is the gate and narrow is the way that leadeth into life, and few there be that find it. Sa Tagalog pa, malawak ang daan patungo sa kapamakan at maraming sumunod doon. Ngunit ang patungo sa Panginoon, nakitin at nakipot at kaunti lang ang sumunod. Kaunti lang ang sumunod. Sabi niya sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, kaunti lang. Kaya huwag kang umasa na marami talagang sumunod. Nakasulat na yan, kakaunti lang. Dahil ang gusto ng tao, komportable. Gusto ng tao, convenient. Ayaw nila ng kahirapan. Ayaw nila ng commitment. Ayaw nila ng sakripisyo. Hello, kung yan ang hinahanap mo, you are not qualified to enter into the kingdom of heaven. Kung hinahanap mong convenient, you are not qualified. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gusto mo maligtas? Kailangan mo magkaroon ka ng commitment, magkaroon ka ng self-sacrifice, magkaroon ka na nag-alay mo buhay mo sa Panginoon. Huwag mo na ipapaalam mo na sa magulang mo, ipapaalam mo sa tahanan mo, ipapaalam mo na kay boss mo, para ka maligtas, para ka maglingkod sa Panginoon. You are not qualified. Diba? Amen?
you are not qualified. Di ba? Maraming mga tao ganyan. Magpaalam pa muna. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hayaan mo ang sila na maglibing ng kanilang patay ng mga patay. Hayaan mo sila mag-aral ng kanilang mag-aral. Hayaan mo sila magtrabaho ng mga trabaho. Hayaan mo sila ng gusto nila. Dahil ang taong gusto magtrabaho, huwag nang lumingon sa kanyang tinatrabaho. Go on, hallelujah. Para sila sabihin, sumunod ka sa Panginoon. Huwag mo nang balikan ang pinanggalingan mo ng kasamaan. Magpatuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sila, when the saints gumarching in, hallelujah, ang mga lingkod ng Panginoon gumarcha patungo sa Panginoon. Mayroon naman nagmamarcha patungo sa dagat-dagat ng apoy. Kahit gusto ko ng Panginoon, mga minamahal, na unawain natin ang mga salita ng Panginoon ito. Kaya, so, ano ba talaga ang commitment? Ito po, the cost of commitment. Ano sinabi sa Luke chapter 9 verse 22? Ang kahalagahan ng commitment. Sinabi ng Panginoon saying, the Son of Man must suffer many things. Ang anak ng tao maghihirap ng maraming bagay. And be rejected to the elders and chief priests and scribe and be slain and be raised the third day. Gusto niyo ba yan ang commitment? Nakahanda ka ba? Na laitin, murahin, pagbawalan, tanggihan. Kaya nga, ang commitment sabi niya, ang anak ng tao, laitin, tanggihan, tangayin, sinaraan, duraan. Dinugbog siya ng mga elders, ng mga skriba. At siya po ay naghirap ng marami. Kaya ang commitment, maraming paghihirap. Hindi naman paghirap. Mamatay. Hello? Kung gusto mo pala ng commitment sa Panginoon, nakahanda ka sa kahirapan. Hindi naman kahirapan. Hanggang kamatayan. Hello? Hanggang kamatayan. Are you willing to die because of Christ? Ask yourself. Kung hindi tayo nakahanda, maghihirap. Hindi lamang maghirap. Kung hindi ka nakahanda hanggang kamatayan, we are not qualified. Dahil si Kristo nga, naghihirap ng maraming kahirapan, inanggihan, inalimura, inilipos, na binubuli, dinuduraan, binubugbog. Tinanggap niya ang lahat ito hanggang kamatayan. Ngunit tandaan natin kung mamatay ka man. Dahil kay Kristo, sabi sa ng Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. For me to live is Christ, and to die is gain. In Philippians chapter 1 verse 21, mabuhay kay Kristo ang mamatay pakinabang. Mabuhay kay Kristo ang mamatay pakinabang. May pakinabang ba ang buhay mo sa Panginoon? May pakinabang ba ang pagtrabaho mo sa Panginoon? May pakinabang mo ang pag-aaral mo? May pakinabang pa ang negosyo mo? May pakinabang lahat ang ginagawa mo? As honor in this earth. As on this earth. Sa mundo nito. Sa iyong sarili lamang. Sa mundo lamang ito. By your own self. Kaya nga gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Na hindi po sa mundo nito. Hallelujah. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa Panginoon. So, we must, in the mindset of God, let the mind of Christ be upon us. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 5. Ang kaisipan natin kay Kristo Jesus. Mabagamat siya ay Diyos, nag-ayos ng tao hanggang kamatayan. At binigyan siya ng pangalan, marilag ng pangalan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, sa ilang ng lupa, lulod sa Kanya. Hallelujah! At nila magkumpisal na siya ay Panginoon sa kaliwalhatian ng Ama. Magkumpisal sa Panginoon. Dahil kaya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ang pangalan Christian means Christ followers. Hallelujah! Kung gusto mo maging alagad ng Panginoon, maging disipulo ng ating Panginoon, hallelujah, we are willing to pay the price and pay the price. Nakahanda ka laitin, nakahanda ka magsakripisyo, nakahanda ka hanggang kamatayan. You are willing to be martyred
natin ang ating Panginoon. Ngunit, huwag kang mag-alala. Huwag tayong mag-alala kahit mamatay man. Mabubuhay. Binuhay nga ang Panginoon. Hallelujah! Binuhay ang Panginoon. Kung binuhay ang Panginoon, bubuhay rin tayo ng ating Panginoon. In the twinkling of an eye, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive shall be caught up together to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Hallelujah! Patay kay Kristo ang mga buhay. Ay sa salubog sa harapan. Hallelujah! At makikita natin ang ating Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18. Kaya sabi niya, comfort one to another. Diyan na po ang pagkukomfort ng Panginoon. Diyan mo makita ang convenient kapag nakahanda ka magsakripisyo sa Panginoon. God will comfort us. Amen pa. Hallelujah, 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 hallelujah. Bakit iniwan nila ang Panginoon Jesus? Bakit iniwan nila ang Panginoon Jesus? Because of convenience. Ayaw nila mausig sila. Ayaw nila maghihirap. Iniwan nila. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Pedro sa John chapter 6 verses 67 and 68. Pedro, iwanan mo rin ba ako? Iwanan mo rin ba ako, Pedro? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan kami patutungo? Ikaw lamang may buhay na walang hanggan. Ikaw lang, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Wala kami patutunguhan po, Panginoon Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang may buhay na walang hanggan. Amen ba? Hallelujah. Wala tayong patutunguhan kundi sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Ilan lang po naiwan? 12. Out of 1,000 na followers ng Panginoon, 12 na iwan. Niliglig na sila. Niliglig na sila. Kaya gano'n na lang ang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 22 verse 31 at 32. Sabi niya, Pedro, Pedro, gusto ni Satanas ligligin kayo para kayong trigo na ligligin parang ipa. Ngunit kapag lumakas kayo, palakasin niyo ang iyong kapatid. Amen ba? Hallelujah. Palakasin niyo ang iyong kapatid. Amen sabihin, hallelujah. Huwag ka masabihin na makasarili ka. We need to, hallelujah, bear once another burden. Palakasin mo rin sila. Sa kanila kasi pahaywan, sa kanila mga kahirapan. Nakaahon ka na sa kahirapan. Huwag mo silang iwanan kundi, hallelujah, hallelujah. Sabayan mo sila. Makiramay ka sa kanila. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Para sinasabi, ayaw ko niya dyan, binabaha, ayaw ko niya dyan, mahirap, gusto ko doon, maalwa. Hindi ka naging kabahagi sa kahirapan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At nakikita ng Panginoon ang puso mo. Hello? Hindi po sa paninita ito, mga kapatid. Nakikita ng Panginoon ang puso natin kung ikaw tunay po ang nalagad ng Panginoon. Kung tunay kang na loyalty sa Panginoon. Kung tunay pa may katapatan sa Panginoon. Kaya kung naghanap ng tao ng komportable, naghanap ng Panginoon, ng tao ng convenient, go on your way. Dahil yan po ang gusto ng tao eh. Hello? Yan ang gusto ng tao. Dahil po, yan po ang imamansit natin. Huwag tayo maghanap ng mga komportable ng buhay. We are willing to sacrifice. Magkaroon ka ng commitment sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Kaya ano pagiging Christianity? We need to understand the word Christianity. Unawain natin ang kahulugan ng Christianity. Ano sinabi niya? Christianity is not always convenient. Hello? Ang pagiging Kristiyano, hindi laging kumbinyente. Masarap ang pagiging kumbinyente. Masarap, komportable. Masarap na walang kahirapan. Ngunit ang pagiging Kristiyano, hindi laging masarap. Hindi laging na komportable ka. Na hindi ka mainitan, na hindi ka maghihirap. Hindi ka magsakripisyo. Puro ka lang kain, walang ayuno. Hello? Gusto ko makain kasi nasakit ang tiyan ko. Mahirapan ang aking bito ka kasi ang aking bulati ko ginagugutom. Ayaw ko magsakripisyo, ayaw ko mag-ayuno. No. Yan po ang taong ayaw ng kahirapan. Kung ayaw magsakripisyo, kung ayaw mag-ayuno, kaya ang pag-ayuno po, it is a starting, but you
wala na ka nakandang masakripisyo sa Panginoon. Dahil kung ang mga bagay nito, kung hindi tayo marunong mag-ayuno po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo crucify ang nasa ng iyong laman. Hindi mo kayang tanggihan ang iyong sarili. Hindi mo kayang kalimutan ang iyong sarili. Hindi mo kayang itakwel ang iyong sarili. Dahil kung gusto mong komedente, ayaw maghirap ang iyong bituka, ayaw maghirap ang iyong labunan, ayaw maghirap ang iyong sarili. Di ba? Haya sa kalabalaya sa So, ang sabi diyan, but requires sacrifice and obedience to God over self. Ang pag-ilig ko sa Panginoon, sacrifice ang pagsunod para masunod mo ang Diyos sa iyong sarili. Christian teaching of self-denial. Ang katuruan ng Panginoon ay ang pagtakwil sa sarili, ang pagtanggi sa sarili. And it is a sacrifice, an offering, a practical steps for prioritizing spiritual commitment over worldly comfort. Nakakahulugan, i-prioritize mo ang spiritual na mga bagay na mayroong kang commitment sa Panginoon, hindi po ang makamundo. Hello? Kaya na gano'n naman sa Matthew chapter 6, verse 23, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Hallelujah! At ang ipadaragdag ng Panginoon ang lahat na ito. If you will put God first, you will prioritize the Lord. He is the number one. He is the number two. Hindi, ipapaalam ko na. Ipapaalam ko kay sister, kay brother, ipapaalam ko na sa amo ko kung papayagan ako. Ipapaalam mo na ako kay sir ko kung papayagan ako. Sana ang priority mo. Sana yung commitment sa Panginoon. Hello, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sana ang iyong priority. Sana ang number one mo. Sabi mo number one mo ang Panginoon, number two pa lang. Kaya may mga number two sila eh. May mga pangalawang asawa, pangalawang boyfriend, pangalawang girlfriend, at marami sila. Kaya hindi number one. Kaya naglilingkod tayo sa number one. Kaya nga, only one God. Adonai ika, isang Diyos lamang nasambahin natin. Hear, O Israel! The Lord our God is one Lord! Hallelujah! Kung nung una-una, yung mga tao, mga alagad ng Panginoon, daming asawa. Si Solomon, daming asawa niya, 1,000 nga. Si David, maraming asawa. Si Abraham, marami. Pero nga, hindi sila naging sakdal. Hindi sila naging sakdal. Ang nagpapasakdal kay Kristo. Hello? Ang nagpapasakdal, si Kristo ang nagpasakdal. Ang lahat mga patriarka natin noon, sila ay nagiging plataforma na susundin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya gano'n naman sinabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Sa 2 Corinthians 7 verse 1, follow me, sundin mo ako at sundin ko si Kristo. Sunod kayo kay Kristo. Huwag kayo sumunod sa akin, hindi ako sumunod kay Kristo. Kapag sumunod ako kay Kristo, sundin niyo ako. Kaya nga, huwag kang sumunod sa mga pastor, sa mga tuturo, na nagtuturo na hindi naman sumunod kay Kristo. Mali lang ka. Kaya nga, gusto po ng Panginoon maunawaan natin ang kahulugan ng commitment, ang kahulugan ng sakripisyo to follow Christ, na to follow the Lord self. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Amen and amen. So, gusto po ng Panginoon maligtas po tayo. Gusto po na maunawaan natin ang kahalagaan. Hallelujah. Ang pagiging Christianity. Kasi marami pong Kristiyano. Napapanggap siya ng Kristiyano. Hanggang lamang sa bibig. Walang sa isip at sa puso. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Romans chapter 16 verse 18, sila naging Kristiyano sa magandang salita. At naglingkod sila hindi kay Kristo kundi sa kanilang Kristiyan. Sa kanilang tiyan. Sa Romans chapter 16 verse 18, sa kanilang tiyan. Sabi niya ni Pablo. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, huwag nating mahalin ang ating sarili na ayaw natin magsakripisyo, ayaw natin mag-ayuno. Kasi takot ka dahil may sakit ka. Ang paglilingkod sa Panginoon, are willing to sacrifice. Hanggang na kamatayan. Ayaw ko
mamatay, gusto ko mabuhay. Para sabi ni Pedro, Panginoon, susunod kami sa iyo. Sabi ni Pedro, Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon. Iwanan ka ng iba. Ngunit, susunod ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaw ka manok ng 2 beses, before the cock crow twice, you will deny me thrice. Bago tumilaw ka manok na 2 beses, 3 beses mo ako ipagkaila. Alam niyo po, ang kasalanan ni Pedro, mabigat talaga. Ipinagkaila niya pag 3 beses. Pero, kahit marami kang kasalanan, kung nais mo na magbago na yung buhay, patawarin ka ng Panginoon. Hallelujah. Patawarin ka ng Panginoon. Kaya ka patawarin ng Panginoon. Dahil sabi sa banal na kasulatan, kapag nagkasala ka sa Panginoon na hindi naman sa pagkalipos sa Panginoon, you can be forgiven. But blasphemy against the Holy Ghost cannot be forgiven, even this world and even the world to come. Sabi po sa Matthew chapter 12 verse 31 at 32, ang lahat ng kasalanan ay mapatawad. Ngunit ang pag-alipusta sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad. Mundong ito kasi darating. Hallelujah. Hallelujah na buhay. Purihin ang Panginoon ng Diyos ay magpatawad sa ating mga kasalanan, sa ating mga kulangan, sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya, si Pablo, na dati siya sa Saulo, naghanap siya ng mga Kristiyano, uusigin niya, papatayin niya, dahil mayroon siya kasulatan sa kapari, na akala niya ang kanyang reliyon ay tama. Hello? Akala ni Pablo na si Saulo, akala niya ang reliyon na tama. Kasi Judaism siya eh. He is the dogmatic of his religion. Na lahat ng mga Kristiyano, kaya niya patayin, ay pakulong. Ay ang Panginoon na mamagitan. Habang siya nakasakay sa kabayo, hahanapin niya ang mga Kristiyano. Sabi niya, lahat kayo mga Kristiyano, kukulong ko dahil mayroong kasulatan ako. Dahil kayo, mga piki kayo, ayaw kayo, mga kulto kayo. Kaya sinasabi na naman naglibot kay Kristo, mga kulto, papatayin daw. Papatayin ko kulong. Kaya nga, maglingkod sa Panginoon, nakanda ko kulong, ay papatayin. Yun ang ginawa ni Saulo. Ngunit, tandaan natin, kung mayroong mamamatay tao, kung mayroong nanguusig, ang Diyos ay hindi natutulog. Ipagtanggol ka ng Panginoon! Ipagtanggol tayo ng Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi, tinamaan siya ng Lezebel, tinamaan siya ng liwanag, tinamaan siya ng ilaw, at nalaglag siya sa kanyang pagsakay sa kanyang kabayo. Akala niya, matuwid ng landas niya. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, there is a way that seemeth right unto man, the end thereof is the ways of death. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, tila bagang isip mong matuwid, ngunit ang dulo noon ay kamatayan. Kaya nga, nalaglag siya at narinig niya ang boses, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, may tinig ka. Sino kayo? Sabi niya, sino ka baga Panginoon? Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoong Isus na pinag-uusig. Ibig sabihin, kapag inuusig ka, kapag inuusig ako, hindi ka nag-iisa. Kasama ka sa kahirapan ng Panginoon. Ipagtanggol ka ng Panginoon. Ang Panginoong Isus palang pinag-uusig nila. Kaya kapag inuusig tayo, ang Panginoong Isus ang kanilang pinag-uusig, hindi ka nag-iisa. Hallelujah! Kasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, it is hard for thee to kick against the prick. Napakahirap ang sumikad sa matulis. Ibig sabihin, kapag kinalaban kanila, sila po ay masaktan. Kapag sila'y papatay, sila unang mamatay. Di ba? Totoo yun. Marami po nag-uusig kay pastor nyo. Sana sila ngayon, 6 feet below the ground. Marami po nag-uusig sa mga Kristiyano. Pinatay sila, ngunit sila na sila mamatay. Kaya na, sa Revelation chapter 6,
ang mga martir, sumisigaw, Panginoon, kailan mo ipaghiganti ang dugo namin na pumatay doon sa mundo? Ipaghiganti tayo ng Panginoon. Ay, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, said the Lord. Sabi sa Romans chapter 12, verse 20, ang paghiganti sa Diyos, hindi po sa ating sarili. Hallelujah, 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 hallelujah! Amen! Amen ba? Kaya, praise God. Nung nangaral, si Pablo, inuusig siya ipakulong, ipapatay ng mga reliyoso dahil natuklasan niya ang daan ng katotohanan. Sinabi niya kay Hari Agripa, kay Felix na gobernador, alam niyo, na hallelujah na ginagawa ko ito dahil natagpuan ko ang Panginoon, na-encounter ko ang Panginoon, na ako dati mangusig, mamatay tao, papakulong ko sila, at sila ay usigin ko kalad ka rin na mamatay. Akala ko ay yan ang daan ng tama, ngunit ang Panginoon magitan sa akin na ang ginagawa ko pala ay kalaban ko ang Panginoon Jesus. Kaya, nung narinig ni Agripa, ni Gobernador Felix, naninig siya, sumagot siya. Ay, sumagot siya, sabi niya, ang daan na ito, ang daan na ito ng panahon, sabi niya, kung mayroon akong pagkakataon, tatawagin kita. Naninig siya. Para ang mga tao nakinig, maganda yan, natatakot ako sa mangyayari pala, kinuusig ko kayo. Ngunit tatawagin na kita pagkakataon para ang mga tao na yun. Sa kanila, kapag may panahon ako. Sa kanila, kapag may panahon ako. Sa kanila, kapag komportable na ang kalagayan nyo. Ngunit po, nanginig sila. Ngunit po, hanggang sa panginig. Ang panginig mo, si Satanas nanilibre. In James 2 verse 19, naniniwala ka isang Diyos? Si Satanas naniniwala rin. Hindi lang naniniwala, nanginig pa kay! Si Felix na gobernador, nanginig rin, sabi niya, may kubilin na, patawag kita. Dahil, inuusig ko pala mga Kristiyano. Inuusig pala si Kristo, hindi lang sila. Kaya nga, huwag tayong matakot. Kapag inuusig ka, hindi lang ikaw, si Jesus ng ating Panginoon, kasama ang inuusig. Ipagtanggol ka ng Panginoon Jesus. Ipagtanggol ng Diyos. Ipagtanggol tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi ka nag-iisa, kasama mo ang ating Panginoon. You are not alone, but God is with us. Hallelujah. Amen. Katinawag siya, Emmanuel means God is with us. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, yan ang mga pangyayari. Si Pistos, ganoon rin si Felix. Ipatawag kita kapag may maganda akong panahon. Parang sinasabi, maganda yan, tinuturo mo, pastor, maganda yan. Sa kanya lang, kasi wala akong panahon ngayon. Yan mga tao naghanap ng conveniente. Dahil wala silang panahon sa Panginoon. Ang tanong, wala ka bang panahon sa Panginoon kasi mayroong kang gagawin? Ayaw na maghirap. Ayaw mo ng kahirapan. Ayaw mo usigin. Hello? Ang paglilingkod sa Panginoon, nakahanda ka na usigin. Hello? Ang paglilingkod sa Panginoon, nakahanda ka usigin. Usigin ka ng magulang mo. Usigin ka ng kapatid mo. Usigin ka ng kapitbahay mo. Usigin ka ng kumpare mo. Usigin ka ng boss mo. Ng mga superior mo. Ngunit nakahanda ka. Ang sabi mo sa iyong sarili, ako hindi nag-isa. I'm not alone. Jesus is in us. Jesus in us. Jesus with us. Ang Panginoon kasama ko. Ipagtanggol ako ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Hallelujah! Ipagtanggol ka ng Jesus. Amen! Hallelujah! Yan po. Unawaan natin. Kaya, ipaghanda natin ang ating sarili. Why? Lagi lang akong pinapangaral ito. Tandaan natin ito. In Revelation chapter 13, verse 15, 16, and 17. Ano sinabi dyan? And he had power to give life unto the image of the best. Bibigyan niya ng buhay ang larawan ng halimaw. And that the image of the best should be speak. And ang larawan ng halimaw ay magsalita. And cause that as many would not worship the image of the best should be killed. Ang hindi sasamba sa kanya ay papatayin.
Anong ibig sabihin niya? Alam niyo po, marami pong nakahanda na po. Ito sa history po mga kapatid ng mga gilutin, ang pagpukot ng liig. Sa history mo, ginagawa na niya ng mga Romano yan. Na pumupukutan nila ang liig, ang mga hindi sumunod sa kanilang reliyon. Nung una pa yan, nangyayari na yan. Kaya na, nakahanda ka ba? Nakahanda ba tayo mamatay dahil kay Kristo? O ayaw ko? Ito po mga mindset natin po. Dahil darating ang araw, kaya nga, nagbili na sila ng maraming gilutin para ipamumugot sa mga hindi sumunod sa kanila. Totoo po yun. Yan, kung bumili sila ng mga gilutin para pamumugot ng liig. Kaya nga, sino bang pumumugot ng liig? Yung mga reliyoso. Mga reliyoso. Sa ibang mga lugar, pinagpapatay ang mga Kristiyano sa Nigeria, sa Africa. Galit sila dahil sa kanilang reliyon. Ngunit po, mindset natin si Satanas na siya ang halimaw. Anong halimaw? Ibig sa kanyang kalupitan. Kaya nga halimaw sa kanyang kalupitan, ang hindi sasamba sa kanya ay papatayin niya. Hello? Ang hindi susunod sa kanya, papatayin niya. Ang hindi magpatatak sa kanya ay papatayin niya. Kaya nga sinasabi, mahirap at mayaman ay sa pilitan na sila ay tatanggap ng tatak ng halimaw. Sa pilitan na tatanggap ng halimaw sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sa kanilang noo hanggang sa kanilang kamay. Sa pilitan. Upang para makapagbili, upang makapagtitinda, para mamuhay ng komportable. Para ka makabili, para ka makapag-aral, para ka makapagsakay, para ka kumain. Para lahat. Paano ngayon yan, Pastor? Wala akong tatak. Hindi ako mabubuhay. Hello? Kung walang tatak, hindi mabubuhay kasi hindi ka makapagbilig. Hindi ka makasakay, hindi ka makapag-aral, hindi ka makapagpagamot. Lahat. Wala na. Maalis ng kumbinyente mo, maghihirap ka talaga. Ang tanong, gusto mo bang kumbinyente? Hello? Ang tanong, gusto mo bang kumbinyente? Kapag gusto mo kumbinyente, tatanggapin mo talaga ang tatak ni Antichrist. Tatanggapin mo mark of the beast para maging kumbinyente ang buhay mo. Maging aircon ang buhay mo, maging aircon ang tahanan mo, maganda ang tahanan mo, hindi naghihirap ka. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, mayroong commitment. You are willing to sacrifice. You are willing to pay the price. You have a self-sacrifice. Hallelujah! Not only a self-sacrifice, you are willing to be martyred because of the gospel of Christ, because of the name of Christ. Hallelujah! Hallelujah! Ito po hindi pa ulit-ulit, pa-remind lang po. Kaya ko ang bawat isa sa atin hindi po nais na i-commit ang kanyang buhay. Mahirap po talagang maligtas. Mahirap po talagang maligtas. Kung mabasa mo sa Revelation chapter 7, multitudes, tongues, multitudes, and kindreds, and nation are suffered. Marami po. Kaya marami mga Kristiyano na ayaw po magpatatak. Ayaw po tumanggap ng marka ni Antichrist. Ngunit hindi bali na wala ako tatak. Hindi bali na wala akong pagkain, hindi maging kumbinti aking buhay. Ang mahalaga, ligtas ang buhay ko sa Panginoon. Ligtas ang buhay ko sa Panginoon. Magkaroon ako ng buhay na wala hanggan. Dahil sabi ng ating Panginoon, hallelujah, if we will reign with me, we will suffer with me. Ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Pansinin natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. If any man live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang sinais na mamuhay ng kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng persecution. Daranas ng kahirapan. Amen ba? Daranas ng kahirapan. Kung tayo nag-asam-asam na hindi maghihirap,
Ngunit po, nakatala sa banal na kasulatan na maglilingkod sa Panginoon, dadanas ng kahirapan. Ayaw ko ng kahirapan, gusto kong kubinyente. Kasi gusto mo, hindi gusto mo. Ibigay sa iyo ni Satanas. Ibigay sa iyo ni Biklas ang lahat ng kubinyente. Kaya lahat, bawat siya sa ating kakausapin, kakain ng Panginoon. Gusto mo bang kubinyente? Kapag gusto mong kubinyente, komportable sa buhay mo, you will receive the mark of the best para maging kubinyente ang buhay mo. Pero wala ka ng kaligtasan. Dahil ang sabi sa Revelation 14 verse 9 and 10, ang tumanggap ng tatak ng halimaw ay tatanggap ng puot ng Diyos at paparusahan sila araw at gabi. Ang tumanggap ng halimaw sa Romans chapter 14 verse 9 and 10. Kaya, kung gusto mo komportable, ang pagiging komportable sa mundong ito, pansamantala lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo komportable? Kalabitin mo, gusto mo komportable? Pansamantala lang yan, kaibigan! Pansamantala lang yan, kaibigan! Ang gusto mo ay walang buhay, walang hanggang buhay kay Kristo. Dahil sa Romans chapter 8 verse 18, the suffering that we have suffered is not worthy to be compared of the glory shall be revealed. Sa Tagalog pa, ang kahirapan na ating naranasan ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa kaluwalhatian na ipagkaloob ng Panginoon sa atin na walang katapusan ng kaligayahan. Ang ating kahirapan, pansamantala lang yan, kaibigan. Kapatid, amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Pansamantala lang yan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hindi lang po tayo tatayo. Hallelujah! Magastusin na po. Hallelujah! Marahil sapat na po ang paalaala ko sa inyo. Sapat ang paalaala ng Panginoon sa atin. Ang tanong sa iyong sarili, gusto mo bang komportable? Gusto mo kumbinyente? Opo, gusto ko. Ayaw mo ng commitment? Ayaw mo magsakripisyo? Ayaw ko. Sige, gusto mo yan eh. Hindi ka pinipilit ng Panginoon. God will not force you to follow Him. God will not force you to obey Him. God, hallelujah, are willing, hallelujah, to give you eternal life if you are willing to serve Him, if you are willing to sacrifice, if you are willing to deny yourself, if you are willing to pay the price, if you are willing, hallelujah, to sacrifice, to be martyr, hallelujah, because of Christ, amen. Hallelujah, the altar is open, hallelujah, that you will offer your life to the Lord. Will you offer your life to the Lord, mga kapatid? Ilagak mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Ilagak mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Come on! Alaya sa kalabalaya sa kiya. Alabalaya sa kiya ya sa kalabalaya sa dalay. Ialay mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Hindi ka pinipilit. God will not force you to do. But if you will serve Him, were you willing to sacrifice? Are you willing to sacrifice because of Him? In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, have mercy upon us, oh God. Lord, save us, oh Lord. Save us, oh Lord, hallelujah. Help us, oh Lord, hallelujah, to obey your voice, oh God. Yasa kalabala, yasa kiya, yasanda kalabala, ayabala, yasa kiya, yasanda halabala, yasa kiya, yasanda ayabala, yasa kiya, yasanda, hallelujah, Lord, hallelujah. Ayabala, yasa kiya, yasa kalabala, yasa purihin ka, Panginoon. Alabalaga sa kiya, Lord. Hallelujah, I need your help, oh God. Hallelujah, to follow you, Lord. Without your help, we can do nothing, oh God. Hallelujah. Oh God, yasa kalabala, yasa kiya, yasa. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord.
Huwag mo hayaan po, Panginoon, na maalipin kami ni Satanas. Huwag mo hayaan po, Panginoon, makubkob ni Satanas. Kundi, hallelujah, manalangin kami sa iyo. Nailigtas mo kami. Ikaw nagsasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, we are not appointed to wrath of God, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. We will shout to the Lord, Lord, I want salvation, Lord. Lord, hallelujah, I don't want to receive your wrath, O God. I don't want to receive your wrath, Panginoon. Ayaw ko tanggapin ang puot mo po, Panginoon, ang tumanggap sa halimaw. Tanggapin ko ang iyong tatak, ang iyong Espiritu Santo po, Panginoon. Halawin mo kami sa aming mga kalungkutan, sa aming mga kahirapan, sa aming mga kapighatian. Come on! Pray to the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! I pray, oh God, hallelujah, willing, hallelujah, to be the part that have a commitment and sacrifice to you in Jesus' name. Lord, ito po, Panginoon, kaluluwang ito, narito sa po, Panginoon, salamat ko, na hindi na sa nahanap ng, hallelujah, na magpaalam po, Panginoon, kamo, hallelujah, tanggapin mo ang kanya matanggap sa Jesus' name. In the name of Jesus, alisin mo ang mga sagabal sa kanyang paglilingkod sa iyo, nakandabang sakripisyo ang kaluluwa nito. Diya sa kalamalaya sa kiya sanda. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, kaluluwang ito po, Panginoon. Iligtas mo po, Panginoon Lord. Hallelujah. Iligtas mo, Panginoon. Hallelujah. Sama sa iyo, Panginoon. Yasa kalamalaya sa kiya sanda. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, iligtas mo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sakiya sanda. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Sakalabalaya sakiya. Iligtas mo po kami, Panginoon Lord. Iligtas mo po kami, Panginoon Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Iligtas mo po, Panginoon Lord. Santo sa kanyang pamilya, kanyang mga anak. Hallelujah, Lord. Iligtas mo po, Panginoon Lord. Nalang naman tayo, Panginoon, si James, Panginoon Lord. Si Alarin po, Panginoon. Hallelujah. Ganun rin po, Panginoon. Brother Ricky, Panginoon, iligtas mo kanyang pamilya po, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Sa Brother Panginoon, Jonathan nila ko sa rin sa pailigtas mo siya po, Panginoon Lord. Sa pangalan mo po, Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, save us, O God. Save us, O Lord. Hallelujah for the destruction. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord. That's what we're going to pray in Jesus' name. Hallelujah. 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 Ligtas mo po, Panginoon. Si Brother Sister, Panginoon. Lord Jenny po, Panginoon. Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Iligtas mo po, Panginoon. The Rosario family in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord.